EDSA ang palaging daan ng taxi driver na si Manuel Solis, lalo kapag madaling araw. Wala raw kasing traffic kapag ganitong oras. Pero magmula nitong mga nakaraang araw, traffic ang sumasalubong sa kanya sa madaling araw, lalo kapag dumaraan sa bahagi ng EDSA Orense northbound. At ngayong umaga, dito naman siya naipit sa may EDSA Guadalupe. Kasi itong abala, traffic, araw-araw po. Epekto talaga, araw-araw. Ang traffic, sobra. Ang dahilan ng mabagal na daloy ng trapiko sa may EDSA Guadalupe kanina madaling araw hanggang packet ng EDSA Boni ay ang ongoing Phase 2 ng EDSA Rehabilitation Project, kung saan mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw, isinasagawa ang pagre-rehab sa EDSA. Maayos yung yung makina nila. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon na nag-inspeksyon kanina madaling araw, kaunting tiis muna sa mga motorista. Pero minamadali na rin talaga nila ang rehabilitation ng EDSA. Gusto lang natin masigurado na unang-una, mabilis yung pagtatrabaho. At the same time, talagang nami-minimize natin yung aberya sa mga kababayan natin. Kasi syempre, kabilin-bilin na ni PBBM na bilisan natin. Pero at the same time, kailangan minimal yung aberya. Kasi lalo na ngayon, Lunes, kailangan natutupad natin yung pangako natin sa mga motorista natin dito na kapag palo ng alas 5, madadaanan na nila. So, yun naman ang assurance nung team natin. Lane by lane ang ginagawang pag-aaspalto ngayon ng DPWH, hindi lang sa may EDSA Makati Mandaluyong area, kundi kasabay rin ang sa may bahagi ng monumento. Ito yung bagong ginagamit nila para hindi na nagkakamere, para patay na patay. Kasi mapapansin nyo, pag mano-mano yan, baku-baku yan eh. So ito na napapatay niya. Ayon kay Dizon, magandang klase ng aspalto ang gamit ng DPWH para hindi ito agad masira. May hahalin tulad ang tibay nito sa ginagamit ng Japan at Korea. May retrofitting din na ginagawa ang DPWH sa Guadalupe Bridge. Ayon pa kay Dizon, may babaguhin din sila sa plano kaugnay sa mga drainage sa kahabaan ng EDSA. Yung mga inlet, yung mga daluyan ng tubig papasok sa mga drainage, gagakihan namin. Times 2, times 3 natin yung laki. Kasi nga napapansin namin sa experience to sa mga flood-prone area, galo na sa ng Quezon City, pati na rin dito sa may Estrella, ang problema, yung mga inlet, yung mga pasukan ng tubig pagka bumaba, lalo na pagka magakasang ulan at matagalang ulan, ang liliit. So ngayon, dodoblein, titriplein namin yung laki para mas mabilis yung pasok ng tubig sa mga drainage. So hopefully yun, makakatulong din yun. No? Kung hindi man mawala yung baha, at least mas mabilis siyang mababa. Isa rin ang sidewalk sa EDSA sa pinagtutuunan ng pansin ng DPWH, gaya ng ginawang sidewalk na ito sa may southbound lane ng EDSA Buendia. Dati-rati raw kapag dumaan ka rito sa may EDSA Buendia Station southbound at punta ka na rito sa bahaging ito sa ilalim ng hagdanan, ay sideways kailangan maglakad yung mga dumaraan dito dahil sa lubong, papunta roon o papunta rito. Pero nang dahil sa EDSA Rehabilitation, ang pathway dito sa EDSA Buendia Station southbound, ganito na kalapad kung saan hindi lang tao ang pwedeng dumaan, kundi kahit bisikleta. Napakakitid nito. No? Pagbaba ng mga kababayan natin dyan, galing sa Buendia Station, naglalakad sila sa kalye na mismo. Nandyan yung mga motor, nandyan yung mga sasakyan. So, pwede kang masagasaan, pwede kang mahagip. Kawawa talaga yung mga commuter natin. So, naging commitment natin sa mga commuters natin. Nagagaparan natin yung sidewalk. Dati, ang sidewalk dito, mga 1.2 meters, 1.5 meters lang. Ngayon, mahigit doble na, nasa 3.2 na. Ayon kay Dizon, dahil sa haba ng EDSA, sa susunod na taon pa matatapos ang kabuuan ng rehabilitation nito. Sana nga po matapos na po agad para medyo hindi na-hassle sa lahat, para makadaloy na rin po yung mga traffic pati mga sasakyan. Sana po matapos na to upang makaraos kami sa aming mga biyahe upang makagumita ng maayos at makauwi ng safety sa aming mga umaga at hapon nitong biyahe namin. Ako si Nico Wahe para sa Nation on the Move.